Okay na tayo. Ano to? Ayan na. Kaya, Chris, kaya. Hindi kasi siya doon sa Manero meron na mga appointment. Doon ako sila siguro. Pinabangan ko sa inyo at magdagawa kami sa ating regular na Broadcasters Forum dito po sa Rembrandt Hotel. Kahit na hindi gaanong nakikiayon sa ating panahon, kaya nandito tayo, nalatigit po sa labatan natin ang mga bisita today dahil sa kumilos na ng kanilang oras sa kanilang mga busy appointments to join us this morning sa ating regular Broadcasters Forum. So that's ang alam po ng ating chairman, si Mike Abe, who will be joining us later pagkatapos sa inyong programa. Ay muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong umaga. So that without much adobo, sabi nila eto na, ang ipagkikilala ko na sa inyo, ang ating unang bisita. Unang bisita dahil sa nauna pa sa atin. Unang bisita, ay gano'n din sa further introduction. Ang totoong dahilan kung bakit meron tayong matapang na presidente sa ngayon. Si Pangulo Digong Duterte, ay hindi po alam na marami, although marami na nakakalam na sabi nga niya 10 years ago, nililigawan niya si Digong na kumandidato for president. And the rest is history. Presidente na nga natin at siya po naman ang unang in-appoint sa cabinet position. Una, presidential spokesman kasi kailangan niya and then eventually na-graduate as Presidential Legal Counsel kasi mukhang mas kailangan yung Pangulo Digong siya doon sa aspeto na yun. Attorney Salvador Manero, sir. Napakatipid mo naman, sir. Tama yun. Kaya tayo babana. Okay. Pababatitin natin ito. Isa pang guy who is the further ito na. Susukin natin dito. Makakilala sila nila. Sa Torreson at sa Attorney Oliver Lozano. Tama, may ang isu pinag-usapan sa ngayon. Alam nyo na. Attorney Lozano, magandang umaga. Umaga po. Yan, matitindi. Isa pang Ilocano, guess natin. Ito isang Ilocano dito, pero ito ang presidente ng Liga ng mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Malagay ko, baka pwede niyang gamitin yung kanyang pagiging Ilocano naman sa kanilang mga hinaing sa bagong sekretary ng Department of Transportation, DOTR, si Secretary Dugani from Cagayan Province, si Calando Marquez. Calando. Magandang umaga po at karangalan ko po at kasama ko po yung aking kaparehas ng mga Ilocano, kay Secretary Panelo, kay Atty. Lozano na talagang simula pa ay magkasama na kami ng panahon pa nung matandang Marcos. Kaya maraming salamat po sa imbitahan kayo. Well, fortunate tayo kasi makasama natin mga GI nga. Pero mga GI, hindi mga ano to. Hindi mga gomang Ilocano. Hindi ko report. Mga hindi ko report. Mga galanting Ilocano. Yan. GI. GI is galanting Ilocano. Okay. Game na tayo. Una-una siguro ang may invitation pag-usapan although merong Rabinbin na inihain na petition sa Supreme Court. Supreme Court. Hindi naman siguro sub-judice ng mga tao. Pag-usapan natin. Si Atty. Panelo muna ang ating kausapin. Atty., anong magiging senaryo? Anong magiging senaryo sa ngayon? Kasi patuloy ang mga inihain mga petisyon sa Korte Suprema. Although hindi nagbabago ang posisyon ng ating presidente na ilibing na sa libot yung issue na yan. Posible pa kaya magbago ang isip ng ating presidente? Kahit ito sa BBC, pag-usapan natin. Yes, sir. Kayo mga abogado Kaya maraming takot Hindi na magbabago yun. Kasi, ano sabi ni Presidente, ang problema sa bansa natin, ang pagsunod sa batas ay optional. Kung malakas ka, hindi ka susunod. Kasi wala ka Pag mahina ka, mahirap ka, susunod ka, takot ka. Kasi papatupad ang batas sa'yo.
Yan ang problema sa bansang ito. Hindi tayo sumusunod sa batas. Kaya nung kandidato yun, sinasabi niya palagi, isa lang ang plataforma ng gobyerno ko kung anong batas sundin natin. Now, there is a regulation that entitles all presidents and soldiers to be entered sa libingan ng mga bayani. The regulation was issued by the Armed Forces of the Philippines, which is under the office of the President. Yung regulasyon na yun, earlier on, merong Republic Act na nag-create ng yung tinatawag na Pantheon of Heroes. Ito na nga yun, libingan ng mga bayani. Parang yun na naging Pantheon of Heroes na tinatawag. And then, nagkaroon ng proclamation in regard to that. And pursuant to that, gumawa na nga ng regulasyon. Inilagay lahat doon kung sino ang mga pupwedeng maging entitled sa ibigay ng mga bayani. So, nandun na nga, sundalo o presidente. Wala naman nakalagay doon sa regulasyon. Kung masama kang sundalo, hindi ka mo pwede ron. Kung babayero kang sundalo, hindi ka mo pwede ron. Sundalo lang. Kasi ang assumption, when you become a soldier, you serve your country. And there is no dispute that Marcos was a soldier during the Japanese occupation. Now they're saying na hindi, peke medalya niya. Pero naman kung peke, even assuming that to be true, wala rin sinasabi regulasyon na may medalya kang peke, hindi ka pa pwede. Sa sundalo ka. Pangalawa, sabi nga ni Presidente Rubio, o ano ba yung sinasabi niyong peke? Sabi yan ng Historical Commission. Ano sabi ng Historical Commission? Batay po sa record ng mga Amerikano po, sabi ni Presidente, ba't naman ako magdidesisyon batay sa record ng mga dayuhan? Yan dapat sa record ninyo. Yan pala ang record mo, batay na po doon sa dayuhan. Kalimutan natin yan. Another thing, alam niyo po na-discover ko, I went over the petition. They are citing Republic Act 289 because 289 recognizes, the state recognizes the sufferings daw ng mga biktima and binibigyan ng compensation yung mga biktima. Pero, tinignan ko yung provision. Wala naman nakalagay doon na yung mga nag-suffer, ang gumawa ng si Marcos. Wala sinasabi doon na si Marcos ang torturer, wala rin sinasabi na si Marcos ang kriminal, wala rin sinasabi na hindi siya pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayan. Tapos nung tinignan ko pa yung petition nila, may sinasite silang provision sa 289. Aba, mas magagamit ko nga ho yun. I think I can use that argument kasi sabi nila, under this provision of 289, eto ang mga nakalagay. Sinite nila. Ikamali sila, may sinite sila rin na magagamit ko. Sabi ng section 2, one of the duties of the board, kasi na-create ng board para nga process apply sa mga intelligence compensation. One of the duties of the board under section 2, bury the remains of all the presidents, of all the presidents, national heroes, and patriots. Period. Ano ibig sabihin? Hindi wala yung all presidents doon sa mga bayani. So hindi ibig sabihin, basta presidente ka, bayani ka o hindi. Ano nga nilagay natin dito eh. Pinaghiwalay na nga namin. So, ano pang pwedeng lang gawin? Of course, kaya ginamit naman sila. Anong gamit nila? Sabi nila, ay di, may agreement na eh. Between Ramos and the family. Ang sagot ko po doon. That agreement was made and done under prevailing circumstances at that time. Ano ba ang circumstances nun? Ngayon pa naman naman eh. Marcos and Aquino. And Ramos at that time had no choice, the government for that matter, to compel the family to agree to its terms. Ano ba ang terms? O, ibabalik natin nga, pero huwag niyong ilibig, sabi nga, ilibig niyo sa Ilocos. The family also, at that time, was forced to agree to the terms. Ibig sabihin, kapilitan lang yung agreement na yan. Sa batas lang, pag nagkapilitan tayo, invalid na yan. But even assuming that to be true, that was made by President Ramos and superseded by the President Karen. Bakit? Bakit kami yung superseded? Eh, una na nga. Hindi naman binding sa kanya. But more importantly, itong pinakamahalaga.
tandaan niyo nung kandidato siya. Ano sabi ni Presidente Duterte nung he was a candidate? Do not vote for me. Siya naman Presidente. Yung klase nga ito, nangangampanya niya, huwag siyang botohan. Because my presidency will be bloody. I will kill criminals. I will stop corruption. I will stop these drug lords. I'll kill them all. I will close Congress. Pag gumawa sila ng kalokohan laban sa masa. And I will bury Marcos. Sinabi niya yung paulit-ulit na sinasabi during the campaign. Now, we the voters, nakikinig tayo sa kanya. Pinakinggan natin kung anong gagawin niya bilang presidente. Binoto natin siya overwhelmingly by a landslide win. Anong ibig sabihin nun? We have given him the authority to do what he promised us to do. He cannot be reneging on that obligation. Obligasyon niya, sinabi niya sa atin. Tinanggap natin siya, binoto natin. Kaya wala tayong karapatan, tayo mga bumoto sa kanya, to complain na, bago naman ililibigan, ayaw namin yan. Hindi ba yan, binoto niyo ako, sinabi ko na nga sa inyo Anong ibig sabihin niya? Sabihin, natanggap niyo yung gagawin ko. Kaya yung petition na yan, sa tingin ko, legally, nalapot. Saka isa pa, nagkausap kami ni Presidente 4 days ago. In fact, I was congratulating him about that. Sabi ko sa kanya, yan, yung mga sinasabi ko, in-argue ko sa kanya. Sabi niya, ang hirap sa kanila Hindi naman sila gumawa ng empower pa sila. Tapos gusto nila, mabuhay ko regulasyon. Ano na-touch na? Wala regulasyon. Sundin na natin kung ano yung regulasyon. O yan, sabi ko pa sila. Ako sa tunod sa pero Atty. Manelo, sinasabi nila na lalo raw mag-create ng division. Pagkakahati-hati ng ating mga babae. Kasi, number one, nagkaroon na ng Ate Marcos Rally sa Araneta. Pagkatapos, ito mga petition na dadagdagan pa, nagsusulputan mga organisasyon na nagpapahayag na talagang tuto sila sa pagpapalibig kay Marcos sa libigan ng mga bayan. In other words, anong nagkakahati-hati ang bansa? Yung masasabi nila. Torin. Hindi ko totoo yan. Noisy minority lang to. Tingnan nyo, ako nag-monitor ko ng ating istasyon I don't know kay Ronnie. Madaling araw Nag-ibig kung nagsusurvey ka. Kasi nakinig ko sa mga survey ng iba-ibang istasyon. Majority. Overwhelming majority, pumapayag na ilibig si Marcos. Pangalawa. Sabi ko nga ako, kay Mike Carlos sa programa niya. Alam po ninyo, ang isang masamang tao, kung ang pananaw niya masama, o magnanakaw yan, ilibing naman yan sa libingan ng mga bayani, magnanakaw at masama pa rin yan. Ang isang santo, mabuting tao, ilibing mo sa libingan ng mga walang iya, palagi nang mabuti yan. At santo kasi sa mata. So, regardless, talagang pwedeng ilibing talaga kahit na sinong tao kasi tingnan natin si Marcos. Kaya sabi niyo, hindi ba yan Pero millions consider him a legend in his time. Sa totoo lang, nagtataka nga ako bakit hindi sila bigyan ng plebiscite. Kung ako nasa minority at naniniwala ako si Marcos talo sa plebiscito, I will demand for a plebiscite. Tatalo sila. Talagang mananalo. Yun lang sa Bohol. Nakikinig ako doon sa isang istasyon sa Bohol ako. Callers. Abay 92 in favor, 12 lang ang kontra. Sa TV5 sa CNN, 55%. Kay Mike Enriquez, 59%. Ang baba na. Ay, hindi lang talaga sila. Tsaka sinasabing lalo naghahati. Sa totoo lang, pag bilibing natin si Marcos tapos kayo. Okay, thank you, Atty. Well, pati sa social media, pansin mo sa social media. Mas marami. Mas marami pa lang nihelma at pumapabor na ilibigan siya kung Marcos sa libigan ng mga bayan. Well, let's hear it from somebody na kay patay, kay buhay si Marcos. At kay magnanakaw, kay hindi si Marcos, kay Marcos pa rin. At ano rin sa ano? Unang-una po ay nagpapasalamat. Yung isa ko yan. Bye. Yan na lang. Bigyan mo ka doon niya. Akala ko true living ka, binigyan mo kong patay na. Unang-una po, nagpapasalamat tayo kay
President Rodrigo Duterte sa kanyang wisdom, courage, and independence of mind na nagdesisyon na ilibing si President Marcos sa libingan ng mga bayani, at alam ko na isa sa mga major influence sa kanyang decision ay si Secretary Salvador Panelo, kaya salamat din Secretary Panelo. Sa paliwanag ni Secretary Panelo, wala pong dahilan ang mga anti-Marcos na tumutol sa paglibing kay President Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa makatwid, ang tanong, bakit nagproprotesta itong mga anti-Marcos? Sa aking palagay, itong pagtutol nila at paninira kay President Digong ay sangkap ng Plan B conspiracy. Destabilization po ito na ang pakay, sirain si Presidente bago nila patayin o impeach. Una, si Robredo, biro mo, pagkatapos na appointed siya, tumutol ka agad sa death penalty. Sumunod, kinundena ang extrajudicial killing without any qualification. Importante na may qualification kasi hindi lahat ng extrajudicial killing ay unjustified. Ikatlo, tumututol ngayon sa paglibing kay President Marcos, bagamat paulit-ulit ng decided si Presidente na ilibing. Kaapat, pumunta sa Amerika kamakailan lang, nag-i-incite ng people power laban sa extrajudicial killing. That is, I believe, the part of Lenny in the Plan B conspiracy to eliminate Duterte and elevate Lenny. Another part of conspiracy, CIA. Pagkatapos na nag-i-incite si Lenny sa Amerika ng people power, kinumagahan nag-warning ang CIA against extrajudicial killing. Sumunod yung threat na magdemanda sa UN laban kay Digong dahil sa extrajudicial killing, again without qualification, kaya unfair yun. Ikatlo, si Juma Sison ngayon, pagkatapos na appointed yung mga kasama niya sa gobyerno na sa akala natin yun na ang daan ng reconciliation. Pero pagkatapos na naunang appointed yung mga members ng Makabayan Bloc, ano ang sagot ni Juma sa unilateral ceasefire? Inambos yung mga sundalo natin. Natural na galit si Presidente, bawiin ko yung ceasefire. Sumagot si Juma, butangero, palasubas, madalos-dalos, yung ceasefire mo, phony, at isang trick lamang. Yung LP, tuloy-tuloy ang conspiracy at pinapalabas na ang katwiran nila kung bakit lalabanan nila si Presidente ay dahil doon di umano sa kanyang alleged martial law and dictatorial tendencies. Si Pinoy, natural kasi for his protection. Dagdagan ko po yung mga dahilan ni Secretary Panelo na walang kabuluhan yung mga objections. Una, di umano dictatorship.
meron ng final na decision ng Supreme Court na ang sabi, there was no dictatorship, only constitutional authoritarianism. Martial law, meron na rin final na decision ng Supreme Court. Martial law was an act of self-defense of the Republic against violent communist takeover. Human rights violations mula sa proclamation ng martial law, general orders, presidential decrees, letters of instructions, mandated therein is strict observance of due process and respect for human rights. Above all, in the autobiography of Senator Enrique, he publicly admitted that he was the administrator of martial law. All powers were delegated to him, and therefore any abuse of martial law was his own responsibility. Aquino assassination, imposible kasi 3 beses sinalba ni Marcos ang buhay ni Ninoy. Una, death by musketry, pinigil ni Marcos. Death by suicide, pinigil ni Marcos. Death by heart attack, pinigil ni President and Mrs. Marcos. Kaya, before Aquino ordered his claim, he wrote a sentimental note. I hope, Mr. President and Mrs. Marcos, that someday when the political mist of political controversy shall vanish, I shall return to thank you personally. Eh di kasi, fraternity brother ni Marcos si Ninoy at relative ni Mrs. Marcos si Ninoy. And when Ninoy was interviewed by the News Magazine of the US, he said, not Marcos, he will not kill me, that will be his political downfall. Plunder, ang unang kaso ni Cory ay yung final sa Amerika, bagamat hindi dapat sapagkat ang jurisdiction sa Pilipinas, ebidensya na sa Pilipinas, mga witnesses na sa Pilipinas, pinagbiyahe, lahat ng mga testigo, dinala mga dokumento, absuelto ang mga Marcos. Ay sabi ng judge, walang nakaw, walang ninakaw, ibalik lahat yan mga gold and dollar certificates. Kaya nasa kay Mrs. Marcos ngayon yung mga gold and dollar certificates na handang itulong sa gobyerno natin, lalo na sa administrasyon ni President Duterte dahil sa magkaibigan ang Marcos at Duterte. Yung mga anti-Marcos, hindi sila sincere, honest, and candid. Kasi kung tumututol sila sa di umanong hindi dapat na may libing sa libingan ng bayan, kagaya ni President Marcos, bakit yung aso ni Cory inilibing doon na wala silang tutol, kundi sumigaw, biba, biba, mabuhay? Kaya wala, makasita ko. Pwede. Mapagalit ang taong bayan. Pati yung mga pekeng medalya, etc. Eh yung mga dokumento ni Jose Peke rin eh. Peke lahat. Peke lahat. Pati yung manong pagka-human of integrity, ito si Eta na siya ang masugid ng mga partidos. Nakakaw, magnakaw. Eh, huwag. Hindi ko pa rin. Kung nakaw na yaman, bakit nag-aagawan sila sa yamang Marcos? At noong araw sa kalsada, nang mamatay lang dahil sa iyo, kinitik yung tenga, pahingi pera. Yan ang gawa nila, kaya mayroong human rights claims na nabalitaan ninyo. Ngunit, ang totoo po, yung decision ng Supreme Court, hindi pa enforceable. Kaya nga nag-file yung mga abogado ng human rights victims sa Makati at TC kay Judge Ranyada. Na-dismiss po yun
hindi sinasabi na na-dismiss yung human rights claim nila. So, hindi pwede sabihin na, oh, nagnakaw. Tignan mo, mayroong decision ng US Court. Hindi enforceable yun eh. Na-dismiss po yun. Then, dito, di ba meron ng specific na kusina na nakasiwa na nung Bugos din yung kaya bigyan ng mga, say, mga kaperahan. Bugos din yung opisina kasi yung mga nakalista, bugos din. Kaya nagkaroon ng iskandalo eh. Okay. Nakademanda yung abogado dahil siningitan ng mga peke na claimants. Ngunit, ang punto dito, bakit noong nasa kalsada ang sigaw, kanda kami mamatay? Pinitik yung ilong, pahingi pera. Ngunit, yung pera hinihingi nila ay sinasabi rin na nakaw. Kaya lahat itong mabintang po nila ay peke. Ngayon, kung tayo naman na magbintang kaya na walang kabuluhan, walang base, walang due process, ano kaya kung pagbintangan ko na nung araw nakikita ko si Eta sa kalsada, ang damit niya itim na tumutulo ng malaputik na pawis. Ngayon kung makita mo, pag magdamit, higit pa sa damit ni Queen Sirikit of Thailand. Yung butas yung tenga niya, lumalaki dahil sa bigat ng kanyang mga lakas. Kung sabihin ko, saan mo ninakaw yan? Ano kaya ang damdamin nila? Kaya sana mag-muni-muni itong mga Taiwan. And by the way, sabi ni Sagisa, huwag natin masyadong batikusin si Marcos. Kala mo buhay. Ay, he made me popular. Sabi ni Joker naman, let us not quibble who was the hero. At sa Marcos too was a hero because he did not pulverize us. And by the way, ang argumento nila, merong Republic of 289 pero napatalsik nung EDSA eh. Yung EDSA po, bugos! Kasi nung pinatalsik si Enrile at the end of the day, by the human rights lawyers who were detained by him, nagalit si Enrile, gringo, i-compute mo nga kung ilan ang dumalo sa EDSA. 600,000. Kasama pa doon yung mga kibichers. Pinutasan ni Butch Aquino yung mga gulong, bumaba pasahero, people. Nagutom ang mga tao, pinalabas ang mga fried chicken, lumabas ang squatters, people. Gabi naantok ang tao, dumating ang mga sexy dancers, people. Kaya yung 600, mixture pa of pusyosos and pro-Tory groups. Ito na meron ako yung mga questions niya. Baka meron mga gusto kayo kay Attorney Panelo na gusto nyo i-scoop. Ngayon ba, makakosa na scoop. Anyway, Attorney Lozano, thank you. At hindi muna ako magtatanong kay Calando Marquez tungkol sa issue ng Marcos dahil sa si Calando tiga-alon yun yan. Alam niyo naman, nakasama sa mga nagsasaya dito sa issue ito na ililibig na siya kung Marcos. Ay, ang bulon yun. Hindi ko natatanong siya Ronaldo sa issue na yan. Good news muna, kung meron tayong good news, Calando, sa iyong pag-ipag-usap kay Secretary Tugade sa issue ng transportasyon, bago ang ating mga questions, gentlemen. Kay Atty. Lozano, kay Atty. Panelo, Atty. Lozano, at kay Calando Marquez. Calando. Maraming salamat, Boss Rory. At pasalamat ako na liliwanagan natin kung si Marcos talaga po ay loyalist pa. Kaya kahit hindi mo sabi mo na hindi na ako magsasalita, ako po ay nakahanda na yung aking mga jeep na aircon ay gagamitin ko rin sa libing ng ating inikilalang Pangulo na gumawa ng kasaysayan sa ating bansa na maganda. So ngayon ho, ang magandang balita sa amin sa bilang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon ay kahapon nakipagharap kami, nakipag-usap kay Secretary Tugade at talagang tao na may puso, tao na may mapagkatiwalaan ang kanyang sinabi na yung pong ginawa ng nakaupong chairman na kami po ay hindi pinapadaan dahil nandito po yung mga dokumento, dala-dala ko po. At yung inisyo niya na order na hindi kami padadaanin sa EDSA ay ito po yung inisyo ni Chairman Delgra na ito po ay pinawalang bisa na ni Secretary Tugade
na kami po kasi ay mayroon nakalagay na pwede kaming dumaan sa EDSA. Nakalagay sa aming desisyon, sa aming CPC, Certificate of Public Convenience, na ang pinarusahan ni Chairman Delgra dito, taong bayan. Maliwanag po. Taong bayan ang pinagdusa niya at mga operator na nakikinabang dito ng mga barya-barya. So, nagpapasalamat kami kay Secretary Tugadi dahil bilang lawyer, dahil yung kanyang chairman doon sa LTFRB, masakit man sabihin, parang lumalabas na liar, hindi lawyer. So, kailan na effectivity niya? Effectivity kahapon, sabi ni Secretary Tugadi, pwede na kayong dumaan basta kayo ay may prangkisa na may nakalagay na pwede kayong dumaan sa EDSA. Dumaan kayo, kaya lang pwede lang magbaba at huwag magsakay. So yun naman po yung purpose ng prangkisa ng UB Express. Okay na sa inyo? Point to point. Okay na po sa amin yun. Okay. Dahil yung taong bayan na naghihirapan na nagtatatlong sakay, na dalawang sakay. So ngayon po, ito na po yung aming desisyon na talagang ipinapakita namin na mayroong kaming hawak na desisyon na pwede kaming dumaan. Bakit itong naghahatid ng mga pasahero na trabahador na ito po yung bumubuhay ng ekonomiya natin? Ito po ay sumbong ko na po ito sa ating Pangulong Duterte. Nang dito ang kanyang kanang kamay na abogado niya, si Secretary Panelo, Secretary. Sinasabi ko na po sa inyo na talagang yung minsan yung mga ibang abogado ho ay mali po ang paningin nila. Hindi naman duli, pero mali po yung kanilang desisyon. Kaya ito po ay pinapaabot namin ng pasasalamat kay Secretary Tugadi, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. Salamat po. Question, General. Siguro mauna ako. Papakascoop tayo. Tony Panelo, sino ba yung sinasabi ni Paolo Digong na government lady official na na in due time, ilalabas niya at in fact, ginamit niya ang termino I will destroy her. You know? Sino ba yun? Hindi ko pa natatanong sa kanya. Wala. Kasi nag-uusap kami na puto yung pamilya namin. Hindi mo na itanong yan. Kasi, sa mga kuro-kuro, parang tatlo na may pinagpipilian, di ba? Either Laila de Lima, Lenny Robredo, pero pa isa. Si Tatlo? Antiveros. Antiveros? Wala, si Tony, hindi pa rin yung natatanong Pero wala kang body language, ano? Anyway, kung meron ikaw, sino? hindi, ang nakikita ko si ano naman Pero maliwanag na yun si De Lima. Pero hindi ko lang kung Siya talaga. sino, talaga. Kasi alam nyo na tumating presidente minsan mahirap basahin din Pero kaya nga yung attorney, yung mga malakayang press corps on their toes lagi. Ngayon ang nangyayari, ang malakayang press corps on their toes. Kahit na madaling araw kung saan na presidente, gising ang malakayang press corps. Gising. Diba? At saka dahil may kutupoy na talagang makikinig kung anong sasabihin niya. Kasi may na konti, may biglang lalabas na bago. Diba? In fact, pati yung termino na ginagamit ngayon ako tayo nakarinig ng, shabulized. Makakita ng termino ng shabulized. Mga bagong mga termino. Camilo, may tanong ka muna. Sige. Si ano po muna? Yung tungkol doon sa babae. Sino kaya yung babae? Merong interview si RJ Sinto kanina bago Kailan lang? Kay Presidente? Hindi sa radyo, Okay. interview. Okay. Ito si Lenny Robredo, sapagkat appointed na siya, cabinet official, under ego, ay hindi dapat magsasalita ng salungat kay Presidente. Lalo na, pupunta ka sa Amerika pagkatapos mag-uudyok ka ng people power. Grabe naman yun. Extrajudicial killing, ikukondena mo, hindi mo man lang i-qualify kung yung extrajudicial killing ay justified or not. Sapagkat
doon sa inaugural speech ni Presidente sa aking maalala at saka SONA, taken together, ang pagkasabi niya, I hope I will quote him correctly, Mr. Secretary, my adherence to the rule of law and due process is uncompromising. Inaugural speech. So na, kayong mga pulis, do your job well, I'll give you reward. You don't, I'll give you hell. So yung shoot to kill ay subject to self-defense na ganun din ang paliwanag ni Secretary Panelo. Ngunit yung mga anti-Duterte, pinuputol, pinapalabas na killer. Maliwanag po yun na sangayon sa pronouncement ni Presidente at saka si Secretary Panelo, shoot to kill but subject to self-defense, meaning unlawful aggression and reasonable means to repel it. Huwag mong barilin kung ang kutsilyo lang awa o batuta. Huwag mong barilin nakatalikod. Yung anong ibig sabihin. Pero anong pinapalabas itong mga anti-Marcos na kasama sa Plan B, conspiracy? Si Presidente raw ay sponsor ng mga piling, kaya investigay namin. Kaya itong Senate inquiry, sangkap din ng destabilization yun. So, sino kaya yung babae na yun? Sa akin, maliwanag. Ayaw kong Ano sabihin. price? Okay, Jumi, question. Good morning po. Attorney Panelo, matanong ko lang bilang isang abogado. Kung sakali po ba na itong ating pangalawang Pangulo ay mapatunayan na hindi mo totoo ang siya ang nanalo, sa ating po bang batas sa Pilipinas, may pagkakataon mo bang matanggal po siya at mapalitan ng tunay na nanalo agad-agad o darating pa po yung mahabang panahon? Kasi sa nangyayari sa ating batas para kung kailan patapos na yung termino, saka lang napapalitan unfair dun sa tunay na nanalo. Halimbawa lang. Hindi kung siya ang nanalo, kung si Bongo ang ating Hindi po. Bakit po ang tagal ng desisyon? Kaya talaga ang process natin, di ba? Katapos ko lang yung kay Binay at saka kay Maruas. Katapos na. Ano po nangyari? Tapos na. Nanalo si Binay. Over Maruas. Diba? Sa araw na yan, tanong sa araw lang. Ayun yung masakit. Matagal talaga. Matagal talaga. Sa ano po ba sa federalism kung sakaling masakatuparan ho ito yung ganitong sistema na ang tagal na desisyon, lalo na sa Comelec mangyayari po ba? Yung maaayos po ba? Mabagal talaga tayo Kaya kasi Duterte, galit sa mga bagay, pinabago niya nga natin. Hopefully with President Duterte there, mababago ang diskarte. Salamat po. Meron lang ako idadagdag ko sa Yes, sir. yung mga nagre-reklamo na yan. Specifically yung mga human rights victims. Alam mo kami ninilo tayo. Dalawa lang yata kami nagkakapareho ng tsorya. Ang sabi namin, kami yung dalawa, hindi kami nag-file ng compensation claim. Bakit? Ang sabi namin, teka muna, pumasok kayo dyan sa pagka-aktivista. Kalaban natin ang gobyerno. Gusto natin ibagsak ang gobyerno ni Marcos. Bakit naman magre-reklamo kayo na kayo sinaktan? Siyempre, gusto natin patayin si Marcos Gusto natin na labanan ng gobyerno. So, when you enter that movement, tanggapin mo na either mamatay ka dyan, masaktan ka dyan, o ikulong ka dyan, o itorture ka dyan. Pangalawa, akala ko ba, pag pumasok tayo, dahil ang paniniwala natin ang pagmamahal ng bayan, bakit ka nag-declare ng compensation? Di mercenaryo, labas mo na. Kaya doon lang, may problema na Gusto mo lumaban sa gobyerno, talagang babagsak ka rin ng gobyerno. Gusto mo lumaban, instinct of survival ng gobyerno. The state has every right to repel your attack. Aman ka magre-reklamo kung nakulong ka.
biglang namin patayin si Marcos nun eh. Eh, magaling nga. Sinino? Nakulong. Ako hindi. Mas magaling ako sa kanya. Eh, ba't naman ako makukulong? Ang ginawa ko, kung nahuli nila ako, nag-amnesty ako. Pwede labas. Pagalingan lang yan. Ay, follow up na lang. Isa na lang kay Atty. Lozano naman po. Atty. Lozano, kayo po ay nakilala bilang isang tagapay ng mga impeachment cases, di ba? Parang lagi na lang nauna. Sa panahon ho ngayon, sa pangalawang Pangulo, may pagkakataon mo bang naisip nyo rin na ipila na ng impeachment case kung aning mga tao na hindi karapat-dapat? Hindi. Pinapag-aralan natin yung ngunit ang nakahanda yung criminal complaint for violation of Republic Act 6713, which punishes by imprisonment and perpetual disqualification from holding public office for any act of unfairness. Unfair yung ginagawa niya kay Tigong kasi ka-appoint mo lang, pagkatapos na palandi-landi ka pa, cute ka pa, appointed ka, sasabihin mo, I oppose death penalty, I condemn extrajudicial killing. Kayong mga Pilipino, mag-people power laban sa extrajudicial killing. Oppose ko itong paglibing. Hindi na satisfied. Nakikipag-appointment pa kay Presidente upang ipaliwanag anong ibig niya sabihin. Pinapalapas niya na ignorante sa batas si Presidente, samantalang ang liwanag. Yan ang batas. Wala akong choice kundi patupad. Eh bakit niyo kasi kung sana pina-repeal nyo, di okay pa. Eh pero you cannot repeal it by resolution or by dubious opinions before the Supreme Court. The only way to repeal the law is not certiorari or resolution or whatever. Magpasa ka ng batas to repeal the law. And yet, pilit ng pilit ito si Lenny kasi desidido na yung plan B mula sa UN. At nakikisayaw na sa CIA, sa NPA, sa FP, sa Pinoy Group, and Human Rights Group. Thank you very much. Joke yan, Atty. Wala ko na pagkira ng Atty. San. Kaya na bigla bumait si Paolo Digong, joke to, kay Lenny. Kasi tinaas ni Ma'am Lenny yung laylayan. Kaya sinasabi nila kay Bongbong Marcos, ba't bigla naging mabait si Digong kay Lenny? Basta siya ka na Bongbong Marcos. Kasi wala ka may tataas na laylayan eh. Maldito kayo. Yung teorya na dapat may batas, Yes. huwag ipalibig si Marcos, I doubt that. Constitutionally, that would be a class legislation. Kung magawa ka ng batas, huwag mong ilibig si Marcos, class legislation. O hindi papasa sa Constitution. Pangalawa, sabi nga nung isang caller, uy, kayo mga galit kay Marcos, eh pumayag na kayo, mamaya mabuhay pa yan, lalo kayo may problema. Bino. Parang naramdaman ko yun Matagal na ako nating... Meron pa isang biro, kung ayaw nyo ilibing, hindi kayo magpalibing. Matagal na ako nating inaasahan na sa panahon na ililibing na si Marcos ay siguradong i-oppose nila Aquino at kanyang makasamahan sa liberal, kasama yung mga aktivista na nagsama na nga ang RA at saka RJ. Pero ang isa hong bagay na napansin ko, isang kapanalig ni Presidente Duterte. Ang kanyang advisor na si FBR kasama si Alunan ay oppose sa kanya sa pagpapalibing. Ano po masasabi niyo dito? Yeah, sinasabi lang naman nila, may agreement. May agreement. Pero gaya na pinaliwanag ko, that agreement was done under prevailing circumstances. That was may coercion eh. Ang gobyerno nun, para lang pumayag na umuwi, binigyan yung pamilya, ilibig. Yung mga pamilya, dahil gusto nila makabalik, pumayag na lang. So yung agreement malabo yun kasi may coercion eh. Sa pilitan eh. Kaya hindi valid yun. Even assuming na valid, si Presidente na nagsabi, hindi. Sundin natin naman ang issue.
with due respect and with your kind permission, Secretary, ang sabi ay dinagdag ni President Ramos, kailangan malaman din ang pulso ng taong bayan. Nakalimutan niya na noong March 3, 2011, meron ng House Resolution 1135. Out of 269 representatives of the people, 216 approved a resolution to bury Marcos with honors at Pilipinas ng mga bayani as a decorated veteran and as one of our greatest presidents. Senior citizen na, may senior citizen na. Pastor Jess. Para sa ating secretary. Sa ngayon po, ang sikat ngayon talaga pinag-uusapan yung ito may parang labanan ng mga abogado Sapagkat kayo, nakikita ko, kayo isa sa pinakamagaling na abogado sa ngayon dahil kayo na ay sekretary ni Pangulo. Ito po mga abogadong samahan ng ibang abogadong hindi natin yung mga pangalan talaga ngayon nagkakaisa para maharap magkaroon na ng pangalan dahil kayo nga kalaban. So, yung pong kanya pag-iipon ay kumokontra doon sa mga patayan kung hindi sa drug. Dahil sila po ay magsasambaraw at hindi sila titigil bilang mga abogado. So lumalabas po nito, ito rin ang mga abogado natin, titignan natin yung mga abogado. Sino-sino ay itong mga ito? Hindi po nasa likod ng mga kahapon. Kayo po bilang Kangay Secretary, ano po masasabi nyo hinggil din sa mga kapwa ng mga abogado na kaya lamang nung bibigkas at nagsasalita lalo may television para po magkaroon ng pangalan sa kayo? Alam niyo po, ang mga abogado ganito yan. There are as many opinions as there are lawyers. So may kanya-kanya silang pananaw. At karapatan nila na magpahayag ng kanilang mga damdamin, may karapatan din sila mag-ayon ng mga demanda sa hukuman. Okay lang po sa amin ni Presidente Duterte yun. Tsaka alam niyo, ang katotohanan niya, yung grupo yan, ang nasa likod niya sila rin sa isa. Hindi nila alam ko kasi may embedded na akong tao doon Nagmi-meeting sila nila Binay, sila Rene, yung mga dating mabini. Yung mga dati ako mabini, expert nila ako noon. Nagmi-meeting sila, tapos ito ang pinapa-delantera nila. Hindi na dapat. Actually sila papatakbo. Mga grupo. Yung pangalawang katanungan po at Secretary, nakaraang panahon po ang nagkanday ng Pangulo, si Cory Aquino, tapos yung kanyang anak. Ang katanungan po ng bayan, bakit hanggang sa umalis yung dalawang maging Pangulo, hindi nagkaroon ng desisyon kung sino talaga ang pumatay kay Senador Aquino. Senador Aquino. Hanggang ngayon po, walang kapaliwanagan sa mga bayan na kung sino talaga ang pumatay. Tumubay dahil kamag-anak nila yung pumatay. Kasi nga, yung panahon ni Cory, at panahon ni Aquino, alam nila kung sino pumatay. Kaya ayaw na nilang ilabas. Okay. Gentlemen, may mga katanungan? Sige. Kanina po sinabi niyo, Mr. Marquez, na sinang-ayunan na ni Secretary. Pagkatapos si Attorney ng LTFRB, ang siyang nag-desisyon. Balita ko po yung desisyon naman ni LTFRB Chairman ay hindi siya, kundi yung dating si Hinis ang may desisyon nun, pagkatapos in-implement na po niya. Alam niyo, sir, kasi mahirap doon. At nakapirma po doon sa order na hindi kami pwedeng tumakbo ay si Atty. Delgra na po. Kung yun pa ay prepare o previous, bakit niya pinirmahan at wala man lang public consultation? Dahil ito, hindi naman ako abogado, pero nandito ang abogado sa aking kanang kamay doon sa dulo ng Atty. Panelo. Ito po ay mga pampublikong dokumento na bakit mo man lang, kaupo mo lang, bakit ka pipirma ng isang dokumento na hindi mo nakaharap ang mga concerned na tao dito? Tama ba ako, Atty.? Dapat po ay magkonsulta ka muna bago pirma. Pero ang nakapirma po dito ay si Chairman Delgra. Iprinipirman ito ng mga previous na administrasyon. Ang tanong natin dito, bakit pinirmahan ni Chairman Delgra na in-implement na hindi niya binasa yung mga desisyon na na-issue ng LTFRB noong una na yung aming desisyon na nakalagay dito ay pwede kaming dumaan sa EDSA.
Yun lang ho naman eh. Walang public consultation. Kaya dito ho, ay salamat po din yung katanungan na sir, ano? Kaya kami po ay talagang nagpapasalamat kay Secretary Dogadi at saka kay Chairman Dilgra kahapon. Talaga naman, hindi naman daw siya perfecto dahil nga Dilgra siya. Pangalan niya. Disgrasya inabot na. Kaya ito ho, ay pinapaabot namin kay President Duterte dahil po siya po yung pumirma ng appointment ni Chairman Dilgra. Kaya ito po ay bibigay ko po ito yung kopya kay Secretary Panelo para maipakita niya po ito kay Presidente Digong. Secretary, yan po yung kopya po. Talagang nakapirma dyan si Dilgra na ang decision namin na hawak ay mayroon naman po nakalagay na EDSA. Salamat po. Okay, Sunod Juby. Opo. Yung ating lady journalist from CNN, tulungan kay Secretary, baka may scoop ka na tanong, makasama kami. Baka mamaya, yung gusto mo itanong after the forum, baka ikaw lang makakalam, scoop ng CNN yan. I-scoop ko rin sa amin. Sige, Iha. Sir, later na ako siya. Pero regarding food, kasi late kami, meron lang akong i-clarify with Attorney Salvador Panelo. Baka meron siyang ma-share lang sa akin. Moral lesson na. May, sige sir. Sir, ano po, regarding sa reply po ni VP Lenny Robredo, so nagsabit na po si SC ng reply. Now, reply to, ano po, dun sa case po ni, sa protest po ni Senator Marcos. Now, sir, one argument, main argument of her camp is that, supposedly, dapat hindi involved sa camp ni Lenny Robredo, ni VP Lenny Robredo, sa protest ni Marcos. Ang involved na agency dapat would be COMELEC and Smartmatic. So, parang, in the first place, hindi na sila dapat daw nadadawit doon sa protest ni Marcos since wala silang direct or hindi man lang sila indirectly involved sa mga, yun nga, dayaan, sa mga evidences na pinapakita ni Marcos, kundi mainly doon sa election. So, as a legal practitioner, can you give us an insight kung bakit hindi daw siya directly or indirectly involved? The fight between Marcos and Robredo will be confined to them. We will not intrude into the fight. We can address your query or concern to either of the lawyers of the outcome. Okay, so, I cannot even express myself as a practitioner because I'm officially the chief justice of the council. okay. With your permission and with due respect, as a loyalist, lawyer, and supporter of Bongbong, not as counsel of record, ito po ang reply ko dyan. Totoo na ang ground ay yung prohibited change of server or hash code without permission of the COMELEC and bank. Totoo na directly walang participation ni Lenny Robredo doon. Bakit ginagamit yung change of server laban kay Lenny upang questionan yung kanyang photo na kanyang pagkapanalo? Kasi siya ang beneficiary. At in-invoke mismo, ginamit mismo ni Lenny openly. Sabi nga niya tapos na ang counting ng PCCRP. Huwag na natin hintayin yung proclamation. Panalo na ako, i-proclaim nyo na ako. Ganon. So, being a beneficiary, dapat gamitin yung prohibited change of server laban sa kanya. Sa paano? Sa ilalim ng batas po, anumang act
na labag sa legal prohibition ay null and void. Yung pag-change ng server, null and void kasi legally prohibited. Kung null and void yung pag-change ng server na naging sanhi ng biglang pag-jump ng 1 million over BPM, null and void din yung boto. Kung null and void yung boto, null and void yung proclamation. Kung null and void yung proclamation, bugos siya. So, yun ang dahilan kung bakit yung Smartmatic dapat lamang ang concern doon. Hindi. Okay. Last 2 questions. Gentlemen and ladies. Kasi kung abutin pa rin ng hali rito, hindi pwede mapananghali si Antonio Rosado. Si Calado, mapananghali sa atin. Kaya Calado na lang, Kuya. Sige, sige. Last lang kay Kuya Rando. Kuya Rando, alam mo bang nangyari ngayon? Kasi hirap na hirap kami mga commuter sa kawalan ng sasakyan. Ito bang mga sinasabing tatanggalin ng mga lumang sasakyan ay matutuloy? Sangayon doon sa mga tanong ng mga driver ng mga lumang jeep, lumang taxi, lumang UV. Maraming salamat, Jody. Kasi kahapon, pinangako sa amin ni Secretary na yung pong pagpapalit talaga ng mga lumang sasakyan, napapanahon na po dahil unang-una po, napakalaki po ang ginagastos natin sa ating sakit. Na yung pong sakit natin dahil sa dalawang components na nagbabangga, nagsasama silang dalawa, na yan naman ang nilalanghap natin na pollution, kailangan na natin talaga na baguhin. Yung bagong technology po ng mga brand new na jeep, ay sana po, ito po ay matulungan ni Secretary Panelo dahil po yung sinasabi ko po itong jeepney natin, ay ito po ay gawang Pilipino. Ito po ay nagkikreate po ng trabaho. Kaya ako po, Secretary, unang-una may sulat na ako kay Presidente Duterte na sana ipagamit yung ating jeep pagdating ng 2017 para doon sa Miss Universe Beauty Pageant para makilala naman yung ating transport industry. Kaya ito ho, Ma'am Judy, yung tanong mo, kami ay sang-ayon doon sa modernization program. Hindi po ako sang-ayon sa tinatawag na salitang phase out, kundi kailangan natin ay modernisasyon. Pagka mayroong phase out sa amin, dapat po sa pribado, mayroon din phase out. Bakit kaming public transport ang babasahan lang ng desisyon na phase out? Paano naman yung pribado na mas nakakarami na mas bulok? Tumatakbo pa rin sa kalsada. Kaya kailangan, dahil nga ang ating Pangulong Duterte gusto niya na mailagay sa tama, ilagay na natin sa tama na pag pinis out yung aming bulok na jeep, ipis out din yung pribadong mga private vehicle. Ganun po. Salamat po. Well, salamat na marami, gentlemen, sa inyong presensya ngayong umaga. But of course, before that, before tayo tuloy magwakas, ang ating muli pa ng alita. Unang-una, mas salamatan natin sa Attorney Panelo. Alam niyo na kung gano'ng abisi itong mamo ito. Pero it took time out of his very busy schedule to join us ngayong umaga. Mas nauna pa sa atin. Attorney, sana hindi ito ang unang pagkakataon na dumalo ka dito. While 20 sa your home, kung wala kang kape, pwede ka pumunta rito dahil sa kape natin dito unlimited. Thank you for joining us. Thank you also for having me anytime. Thank you. And of course, Attorney Oliver Rosado. Maraming salamat po, Mr. Kina. At Calado Marquez. Salamat. Maraming salamat po. Maganda ng hali po sa ating lahat. Sana po ay tulungan natin ang ating Pangulong din. Salamat na marami sa inyong presensya for joining us ngayong umaga. Sana may napulot tayo mga balita as usual. Ngayong umaga sa ating pong mga bisita. Thank you again for joining us. Hanggang sa susunod po, pag-ibita namin sa inyo sa mga susunod pang mga edisyon ng ating programa, ang ating forum, ang ating broadcast forum. Thank you. Photo ka, photo. Tumatayo. Tore,
Meron eh. Wala naman kami pag-uusapan. Ito, sandali. Picture na tayo. Picture lang. Okay? Tama ba ako? Milo, tingnan mo. Picture na kanina Bibihirang mahagilap. Bibihirang mahagilap natin tumama ito eh. Buti naman tigil tayo. Ako naman, pakikuha ko. Sayang lang, hindi siya nagsuot ng kanyang butas-butas na pantalon. Ready, one, Ang kanyang signature eh. Ginagaya ng ni Boy Abunda eh. Ready, one, two. Ginagaya ni Boy Abunda eh. Ready, one, two.